Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Totoo nga ba na sinigawan si Marcos Jr. ng Marcos resign nung bumisita siya sa Cebu? Trending ang pinag-uusapan ngayon na ang mga tao ay walang reaksyon nung dumating si BBM sa Cebu. Meron pa lang dapat sumalubong kay Bongbong Marcos. Yung konting rally lang ba ay pinigilan pala ng mga pulisya. Ayaw ni Bongbong Marcos na mga rallyista na posibleng sasalubong sa kanya. Yan ang experience ni Ed Hugalbot kung saan pinigilan sila ng mga pulis, mga kabibig. At eto pa, kinumpara ng mga netizen ang di umano'y panahon ni Pangulong Duterte kung saan nagbigay ng 15,000 sa mga nasunugan kumpara kay Bongbong Marcos na 5,000, 10,000 at ipapagawa pa niya ng bahay. O, yung 10,000 pagawa yun ng bahay yan. Yun kabibig. So, shocking revelation pala ito kabibig na sinigawan daw si BBM ng Marcos resign sa Cebu. Totoo kaya ito kabibig? O eto ang mga video ba na kung saan posibleng totoo, posibleng hindi, posibleng walang reaksyon na ang mga tao sa kanya kasi ang tagal niyang pumunta ng Cebu ha. Ang tagal talaga at yung may mga ibang area na parang hindi nadatna ng tulong ng LGU. So panoorin niyo ang video mga kabibig. Tara na. Sige. Sige na lang yan. Ay, naku. Huwag niyong gawin mo malang dadali na tulong. Punahin lang namin yung Time na dumating si BBM, pakaway-kaway siya pero ang mga tao parang walang reaction sa kanya. 'Di ba? Parang wala nang amor si BBM, parang hindi na siya mahal ng tao, parang puro na lang puot, galit na nararamdaman ng tao. Ang pakaway-kaway, Sara pa diyan, baka maraming mapapicture pa BBM, wala talaga Mag-overtime sila para Monday ihatid. Yung akin rin. Ihatid ko sa inyo Monday. Lunes, 15,000 per family. Tapos, tignan mo. Kawawa itong mga babae. Mahirap talaga. Yung yung building material siguro. Naman ginamit yung yero. Yero ang ginagamit yung atip. Subukan ko magpadala dito. Pati kahoy. May kahoy pa kayo dito? Pwede pa tayong magputol ng kahoy dyan sa bukid? Pwede para pambahay lang. Hindi pang negosyo ha, hindi pang laging yan. Iwan ninyo yan sa mga anak ninyo yung kahoy na titira. So, magpadala ko ng mga yero dito. Alam ko man ang ilang ang nasunugan. Bigyan mo lang ako ng July. The whole month of July. Pakompleto ko yan. Magpadala ako. Patapos na pala ang July. Hindi ko nga alam anong pitsa itong yawa na ito. Makompleto ko yan first week of August. Nandiyan na lahat yan. Ako mismo ang magsama sa bukid magputol ng kahoy. Ihatid ko sa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang nagamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Hello, kumusta Sugbo? This is Ibi Hugalbot here, Hakbang ng Maisog, Cebu. We are currently going to Liloan. Apparently we were being stopped by our brother police officers for no reason at all. Ang atong Drum and Bugle Corps o ang atong caravan going to Liloan aron sugaton si BBM, ipahunong ta sa atong mga amigos kapulisan nga way rason
I don't know why. Kanina rami din init kay tanan, wala mi magsaba-saba, niagi rami, pero gipahunong tas mga pulis, no? I don't know kung saan ni sila nga unit, Station 6 probably. Yes? Yes, attorney. Okay, no? I hope makasabot ang atong mga amigong kapulisan nga kining atong gibuhat ang pagpahibaw ni Bongbong Marcos nga ang mga Sugbuanon, no? Wala na gusto sa presidente. Nakasabot na ang atong mga amigong kapulisan, nituman na sa ilang order from the higher ups, pero nganong naaman sila dinhi, pahunungon ang atong karaban, nga daghan man ito kayong tabangunon, sa probinsya sa Sugbo. Mao ni ang gusto ni Bongbong Marcos, mao ni ang gusto ni Pambari 4. Ikaw Pambari 4, gobernador man ka, dili ka katawag sa imong provincial director. Aron badlongon ning mga pulis sa Mandawi nga nipahunong sa atong karaban. Okay? Again, we are here trying to chase kay si Bongbong Marcos, wala mo dayon sa Talamban. No, na-cancel si Bongbong Marcos sa Talamban, and we know na naa sila ikuan. This is all right. Ang station chief nila. Hi attorney. Hi. Hello sir. Hi. Ibi Hugalbot sir. Padandong ka sa kinagwapo ra bagay ka sir. Dirito sir, landong ay. Okay. Kasi magito na may nakatrap. We were moving, We were flagged down. We were moving. We were not obstructing traffic. Hulat to na po ang unsa. I know you know nga wala gyud ka na compelling reason nga To hold us. to stay Yes. away. So we will just take it as an invitation and we won't even think nga Makita na lang ta kung naamoy pangutana ko. kuan inyo may Right. detain or delay or ano, we won't even think that. Amo na lang invite me pero sir, sorry kaayo, we cannot stay for your invitation. We have to go. Kaya nagbuhat na mga may kauban sa konsolasyon. If you like, you can come with us. You can come with us. Sundon mi ninyo. Inyong tanawon. Kung niagi raman mi sir. Wa man mi mo stationary diri. Niagi ra gyud mi. Stationary lang. Ni sunod ra mi sa trapiko. Wa mi mo violate. Gipara mi kalit. Sir, anyway, sir, we won't take up of your time. Kunya, kasabot sa if you're from here, bahaan sa ka. Mao na. All things, Mao na. all things, ikaw, ganahan ko mo take care sa mong family, but you're trying You're to here. do your duty. We are not your duty. Kaya na mo ang kaugaling mo. Okay, I'm with Attorney Irene as well here, Attorney Irene, and ang atong drum and bugle. Actually, naguna na ang atong Maisog Riders are already ahead of us, no? Pero ang atong drum and bugle corps and our vehicle, no, was flagged down for no apparent reason. Karon daghan ng pulis dire. Daghan ng pulis na karon dire. Igor man unta mi nga ni lakaw, ni agi din wa mi mohunong, wa mi mo obstruct sa traffic, no? Pero I don't know. Kinsa ni nga order from the higher up daw, gikan sa taas ang order nga pahunongon mi. Kay na ako na violation sa traffic or unsa ba, no? Again, this goes to show this administration is really afraid of dissent, no? Di gid nila gusto nga makahibaw ang kadaghanan nga kita ng mga Sugbuanon wala na makauyon sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Kunya dapat kita mismo mga Sugbuanon kay moari man Bongbong Marcos, kita mismo ang personal nga mopadala sa atong mensahe niya nga kita wala na kauyon sa gobyerno o sa iyang paggobyerno. Nga kung mahimo mo resign as Bongbong Marcos. Pila na kabuok patay ron sa probinsya sa Sugbo? 124 na. Ang 5th district ang distrito ni Joke Frasco, 70 plus, and there are still many missing. Unya karon ang atong kapulisan na dinhi gisugo itaon aron pagpahunong sa among gamay nga action, gamay nga civil action. So di ba? So now, na traffic na hinuon mi. Anyway, hopefully ma-resolve ni nga issue kay ang atong Maisog Riders pa na dito. Basig huwaton nila nga mawaas Bongbong Marcos o sa mi pa
palargahon na ni. Napa daghan ng pulis dire oh, if you can see. I don't know kung makita ba ninyo, daghan ng mga pulis na naroon dire. Okay? Oh, nag-video po dyan sila. No? Okay. Alright, so I'll be signing off and hopefully we can negotiate for us to go. I'll be going live soon when we are in Liloan. Thank you so much, guys. Amping Cebuano, amping mga Sugbuanon. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. Mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Akabukas ko lang ng aking phone. Nakita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korrupt at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Guanzon po, mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Akabukas ko lang ng aking phone. Nakita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korrupt at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. So yun na nga mga kabibig ng ating libak-libak for dinner. Nakita mo na no, ang baratagulan no. Sinagot ni Atty. Rowena Guanzon ang sinasabi, ang pasaring ni Atty. Claire na sana tulungan daw ang gobyerno. Tumutulong na nga tayo sa gobyerno. Nagbibigay tayo buwan-buwan ng tax sa gobyerno. Ano bang klaseng tulong pa na nakikita naman natin na kinukurakot ang mga taxes natin? So anong gagawin namin? Tutulungan namin hanapin si Zaldico? Tutulungan namin si Bongbong Marcos na mahanap ang mga kurakot? Alam naman niya. Meron siyang intelligence funds, may confidential funds siya, bilyonis yan. Bakit hindi niya gagamitin para madaling masugpo itong anomalyang flood control project? Ilang buwan na. Matagal na.
100 days na ba? 3 buwan na ba? Meron na bang nakulong? O may mga nagsuputang pangalan na si Zaldico, Martin Romualdez, yung ilang kongresista. Pero kumusta? Naimbestigahan ba sila? Yun na nga ang sinasabi natin. Kaya nga, yun ang kabibig parang, ewan ko sa Pilipinas kabibig, ang gulo-gulo. Yun ang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Huwag kalimutan ha, November 16 to 18, ang INC ay gagawa ng isang malaking rally. 3 days rally yan ha. Grabe ang powerful ng INC ha. I don't know kung pakikinggan ba sila ni BBM? Kasi nung unang nagrally sila, hindi sila pinakikinggan ni BBM. Yung impeachment ni BP Sara, forward lang, padayon. Buti na lang ang Korte Suprema nagsabing unconstitutional, mga kabibig. So ngayon, pakikinggan kaya sila ni BBM na for accountability and transparency ang kanilang isinisigaw sa kanilang rally. Yun na kabibig. Bye everyone. See you next time.